tayo magsimula sa ating klase, ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Ang binibining mahinay, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, bago kayo umupo ay maaari bang ang pulutin ninyo ang mga kalat sa mga paligid nyo at ayusin na rin ang inyong mga upuan para nang sa ganon ay maging komportable kayo sa ating klase. Okay, ayan, maaari na kayong umupo. Magandang umaga sa inyo mga binibini at mga ginoo. Kumusta kayo? Okay, mabuti naman kung ganon. Ngayong umaga ay panibagong aralin naman ang ating tatalakayin at panibagong mga kaalaman naman ang papasok sa ating mga isipan. Pero bago iyan ay noong nakaraang tagpo, naalala niyo po ba kung ano ang aralin na tinalakay niyo noong nakaraan? Okay, binibining tayo pa? Okay, tama. Ito ay tungkol sa elemento ng dula. Okay? Napagaling yung mga estudyante talaga. Talagang nakikinig kayo ng mabuti. Kaya ngayong umaga ay bago tayo magsimula sa ating aralin, ay meron akong inihandang isang laro. At ang laro na ito ay tinatawag na Celebrity Bluff. Alam ko, lahat tayo ay pamilyar na sa larong ito. Dahil nakikita na natin ito sa mga telebisyon. Okay? Pero bago tayo magsimula sa ating laro, ay hahatiin ko muna ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ikalawang pangkat. So, bawat pangkat ay bibigyan ko ng mga flashcard. Ito. At kung napapansin niyo, ang flashcard ito ay may nakasulat na fact at bluff. Okay, makinig ng mabuti mga estudyante. Ang fact, ibig sabihin po nito ay katotohanan. Samantala, ang bluff naman, ibig sabihin po nito ay di makatotohanan o pawang opinion lamang. Ang gusto ko, ang lahat ng grupo ay mag-cooperate at kailangan magkasundo kayo sa mga isasagot ninyo. Kung ito ba ay fact, kung ito ba ay bluff. Okay? Nagkakaintindihan? Okay? At kailangan rin makinig kayo ng mabuti sa mga katanungan na ibabato ko sa inyo. Okay? Maliwanag? Okay? Ngayon, ito na Group 1 at Group 2. Okay? Ngayon ay maaari na tayong magsimula. Nais kong palakpakan ang inyong mga sarili dahil napakahusay ninyong mga estudyante. Nakikita ko talaga na meron kayong mga ideya kung ano ang aralin na tatalakayin natin ngayon. Okay, binibining mahinay. Meron ka bang ideya o meron bang pumapasok sa inyong isipan kung ano ang aralin na tatalakayin natin ngayon? Okay, tama. Bigyan natin ng magaling clap si binibining mahinay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Tama. Ang aralin na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa dulang sa pula sa puti ni Francisco E. Rodrigo. Ngayon ay meron na naman akong isang gawain na inihanda para sa inyo. At ang gawain ito ay tinatawag na brainstorming. Pero bago iyan ay hahatiin ko ang klase sa tatlong grupo. Ito ang unang pangkat at ikalawang pangkat at ikatlong pangkat. Okay, so makinig ng mabuti. So pipili ako ng mga isang representante na sila ang maglalahad sa kanilang pangkat. Okay, sa unang pangkat ay ang maglalahad ay si Binibining Taypa at sa ikalawang pangkat naman ay ang maglalahad sa kanilang pangkat ay si Binibining Mahinay at ang panghuli namang pangkat, ang ikatlong pangkat ay ang maglalahad sa kanilang pangkat ay si Binibining Laygan. Okay, so makinig ng mabuti. Bawat pangkat ay meron akong ibibigay na mga buod sa dulang sa pula sa puti. At nais ko ang lahat ng miyembro ng bawat grupo ay dapat makinig kayo ng mabuti sa ilalahad ng inyong mga representante. Dahil pagkatapos ay meron akong mga katanungan na ibabato sa inyo. Maliwanag ba? Okay, so unang pangkat, maaari ba? Maraming salamat. Ikalawang pangkat, maraming salamat. Tatlo, okay. Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gawin ito. Ngayon ay maaari na kayo magsimula. Ngayon ay tapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo. Nais ko na ang tatlong grupo ay makinig sa mga katanungan na ibabato ko sa inyo. At ang grupong makakasagot ng tama ay makakatagap ng tig 10 puntos. Okay, maliwanag ba? Okay, maaari na tayo magsimula. Unang katanungan. Okay. Sino-sino
kagustuhan sa dulang sa pula sa puti. Okay, kalawang pangkat, binibining ang taypa. Okay, tama, magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang ikalawang pangkat. 1, 2, 3. Ikalawang tanong. Kung ikaw si Kulas, ay susundin mo ba ang ipinayong ni Castor? Bakit? Okay, 3 pangkat, binibining laygan. Okay, magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang ikatlong pangkat. 1, 2, 3. Ngayon ay nais kong palakpakan ang iyong mga sarili dahil napaka-aktibo ninyong mga estudyante. Kaya ngayon naman ay meron na naman akong isang gawain na inihanda. At ang gawain na ito ay tinatawag kong Dugtungan Challenge. Okay? So ang 3 grupo ay bibigyan ko nito. At nais ko na suriin nyo kung ano ang salita na nawawala sa mga pangungusap. Okay? Maliwanag? At hindi lang salita ang nawawala sa pangungusap, pati na rin ang mga pantas. Okay? So, ulit, gusto ko na ang 3 grupo, ang lahat ng miyembro ay mag-cooperate, magtulungan kayo. Okay? Maliwanag ba? Okay? Group 1, Group 2, at Group 3. Okay, ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutin. Ngayon ay nais kong palakpakan naman ang iyong mga sarili dahil napakagaling talaga ninyong mga estudyante. Talagang ang nauunawaan nyo ng mabuti ang aralin natin ngayong umaga. Kaya ngayon naman ay meron na naman akong isang inihandang laro para sa inyo. At ang laro na ito ay tinatawag na Yes, No, Stand Up. So, madali lang ang mechanics ng laro na ito. Kung sasabihin kong ang yes, ang gagawin ninyo ay tumayo. At kapag sasabihin kong no, ang gagawin naman ninyo ay umupo. Kung sino yung estudyante na makikita kong magkamali, ay siya ang makakatagap ng aking katanungan. Okay, maliwanag? Okay, ngayon ay maaari na tayong magsimula. Okay, lahat ay tumayo. Okay, tayo. Okay, very good. Okay, si Ginoong Pangilinan ay nagkamali, kaya ikaw ang makakatanggap ng aking katanungan. Okay, kayo ay maaari na kayong umupo maliban kay Ginoong Pangilinan. Kay Ginoong Pangilinan, ikaw ay nagkamali, kaya ikaw ang makakatanggap ng aking katanungan. So, narito ang iyong katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo maiuugnay ang iyong sarili sa suliraning nangyari sa buhay ni Kulas? At nakakaapekto ba ito sa ating sarili? Ngayon ay nais kong palakpakan naman ang iyong mga sarili dahil napakahusay ninyong mga estudyante. Kaya ngayon naman ay meron akong inihandang 2 katanungan para sa inyo. At kung sino mga estudyante ang makakasagot ito ay makakatanggap ng 10 puntos. Okay ba? Okay. So, unang katanungan. Ano ang mensahe o aral na nais ipahawatig sa dula? Okay, binibining taypa. Okay, magaling. Bigyan natin ng magaling clap si binibining taypa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ikalawang katanungan. Kung ikaw si Castor, ay gagayahin mo rin ba ang ginawa niya kay Kulas? Bakit? Okay, binibining laygan. Magaling, napakahusay. Bigyan natin ng magaling clap ulit sa binibining laygan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon ay nais kong bigyan ang iyong mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Talagang nakikita ko sa inyo na napakahusay ninyo at napaka-aktibo ninyong mga estudyante. Pero para mas masuri ko pa kung talagang naunawaan nyo ang aralin natin ngayon, ay nais kong kumuha kayo ng kalahating papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ngayon ay tapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo. Maaari nyo nang ipasa dito sa harap ang mga sagutang papel. Okay? Maraming salamat. Okay? Ngayon ay para sa inyong takdang aralin, ay nais ko na magsaliksik kayo ng sangkap ng dula. At ipaliwanag ito bawat isa. Isulat ito sa
isang buong papel. Ngayon ay tapos na ang oras ng ating klase. Kaya sana ngayong umaga ay marami kayong natutunan at sana ay hindi nyo ito malilimutan. Kaya muli, ako si Binibining Ninya May Polvera,